naming binisita ang tahanan ni na Juliet. Kasabay ng pagsusungit ng panahon, ang pagsusungit ng mga kapatid ni Juliet. Inibitahan kasi namin silang sumama para muling magpatingin sa doktor. Sige na. Saan na Mentino kung yun na ako. Hindi na sa Mentino na kanapon. Ano yun, Belen? Si Belen, nung unay ayaw pang sumama. Pero ilang saglit pa'y napapayag din ng kanyang nanay Soledad. Pero si Lilang, mas mahirap kumbinsihin. Okay lang. Sige natin. Ganito raw parati ang eksena tuwing pinagbibihis ni Juliet ang ate Lilang niya. Dahil ni Lilang, may dinaramdam umano siya. Juliet, bakit daw ayaw niyang sumama? Mag-inamot muna daw siya. Matapos ang matagal na pakiusapan, napapayag na rin si Lilang. Handa na sanang sumama ang pamilya sa amin nang biglang nagbago na naman ang ihip ng hangin. Kaya sa pilitan na lang inakay ni Juliet ang kanyang ate. Halos isang dekada na rin nang huling magpatingin sa doktor ang magkapatid na Belen at Lilang. Kaya dito muna namin sila dinala. Ipinatawag na ni Doc si Lilang. Leila Menezes. Lila. Ilan taong ka na Lila? Hindi mo na maalala. So madalas malungkot ka? Si Lunila, baka sakaling ang problema niya bipolar disorder. Yung bipolar, merong episodes na depress siya, alternating with episodes na malungkot naman. Matapos masuri si Lilang, si Belen naman ang kinausap ni Doc. Hindi ka raw nakakatulog pag nasa bahay? Ha? Nakakatulog ba? Hindi. Hindi na huwag ka may kausapin mo. Yan na. Hindi siya naman masyadong hingin. Mayroon pong ibang tao, hindi siya nagsasalita. Mayayain. Si Belen naman, it's either schizophrenia rin or major depressive disorder naman. Pero meron din siyang psychotic features kasi nagsasalita din ng mag-isa, hindi rin nakakatulog, at may pagka-paranoid din. Binigyan ni Doc ng bagong reseta ang magkapatid at may magandang balita pang kalakipito. Sa gabi eto naman, isang tableta sa umaga lang. Hindi natin ma-achieve yung 100% normalcy na gaya ng tanong kung gaya ng dati. What is important is maging independent sila, maging functional, at hindi na sila alagayin or tawag natin maging manageable. Pero kung kaya pa natin iangat yung kanilang tinatawag natin cognitive functions, bakit hindi? Matapos ang medical check-up ng magkapatid, panahon na para ilantad ang karagdagang sorpresa. Halos hindi makapaniwala si Juliet sa mga tumambad sa kanila. Nay, regalo po namin lahat sa inyo. Samut-saring groceries ang handog namin para sa buong pamilya. At bagong rolling cart naman para kay Juliet. Masaya ako dahil hindi ko inakalang mangyayari sa akin dito. Halos madurog ang aming puso nang makita naming nangingilid ang luha ni Nanay Soledad dahil sa kasiyahan. Milagro talagang nangyari sa amin. Talagang wala akong alam. Anong narinig ba? Wala, nakulot ka lang yung kuwang ko. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Basta ang nasasabi ko lamang, una sa Panginoon, nagpapasalamat ako. Pangalawa sa inyo lahat. Saka kung ano yung
Hindi man lubos na maunawaan ni na Belen at Lilang ang mga nangyayari, sapat nang malaman namin na sila'y masaya ng mga sandaling yon. Julieta Meneses for 10,000 worth of medical assistance given this 25 day of June 2011 at UK Resort and Leisure Park, San Simon, Pampanga. Salamat po! Sa biyayang natanggap, mas nagkaroon ng kumpiyansa si Juliet na hindi niya mapapabayaan ang kanyang pamilya. Katulad ng binigay sa atin ng wish ko lang, yan, matagal na nating magagamit yan sa pang-araw-araw nating kabuhayan. Ilan nga ba sa atin ang handang isakripisyo ang sariling kaligayahan para lamang alagaan at buhayin ang mga kaanak? Natatangi talaga si Juliet sa kadakilaan at dedikasyong ipinakita niya. Gayunpaman, hindi magtatagal ay hindi na mag-iisa si Juliet dahil posible ang paggaling ng kanyang mga kapatid at may kasiguruhan na rin ang kinabukasan ng buong pamilya.